Sa ibang balita, puspusan na ang paghahanda para sa religious activities ng kapistahan ng Fiesta Señor sa Cebu. Katuwang ng Augustinian Friars ang lokal na pamahalaan at ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na matiwasay ang pagdaos ng isa sa pinakasikat at pinakamalaking kapistahan sa bansa. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Hindi pa natatapos ang taon, todo na ang paghahanda ng Augustinian Friars para sa 461st Fiesta Señor na selebrasyon para sa milagrosong batang si Señor Santo Niño na gaganapin ngayong Enero 2026, kung saan nakalatag na ang serye ng religious activities na inaasahang dudumugin ng mga deboto at maging ng mga turista. Kabilang na ang penitential walk with Jesus na idaraos sa 8 ng Enero ng madaling araw, na susundan ng misa novenaryo na gaganapin sa Pilgrims Center na kayang maka-accommodate ng 5,000 katao. Ayon sa Augustinian Friars, isinailalim na sa Structural Integrity Assessment ang Pilgrims Center at maging ang simbahan matapos ang pagtama ng mga lindol at aftershocks. September 30 earthquake, we asked the structural engineers to inspect. So they have the certification that the Basilica, the Pilgrim Center, and the school is structurally sound. No? Kabilang sa inaasahang dadaluhan ng maraming mga deboto ang tradisyon ng fluvial procession, kung saan sakay ang imahe ng Santo Niño na babiyahe mula sa lungsod ng Lapu-Lapu papunta sa tahanan nitong Basilica Minore del Santo Niño na gaganapin naman sa January 17. Kaya naman, nakaalerto na rin ang mga security personnel mula sa PNP, Philippine Coast Guard at maging sa Armed Forces of the Philippines. At dahil sa dami ng tao na inaasahang dadalaw sa tahanan ng milagrosong bata, ipagbabawal ng Cebu City Police Office ang pagdadala ng malalaking backpack papasok sa Basilica. So last year, we already encouraged those devotees not to bring any bags na napasok para diretso lang to avoid any batong purpose lang na mag-church lang. Much better na a little kuan siguro mabutangan sa wallet or dili kayo bulky siya na things. At gaya ng nakasanayan, dadalaw ang imahe ng Señor Santo Niño sa mga ospital at mga correctional facilities sa mga lungsod sa Metro Cebu upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na masilayan at makapagdasal kay Señor Santo Niño. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.